Hindi ako sasama kung hindi mo ako ginayuma. Matanong ko lang, Iha. Dayo ka ba dito? May bar ba dito sa lugar nyo? Ito yung alak na binigay sa'yo ni tatay. Inumin mo. Lola! Lola, anong nangyayari? Minsan mapapaisip tayo, paano nga ba natin malalaman ang tunay na intensyon ng taong makakasalamuha natin? Paano natin malalaman ang tunay niyang pagkatao? Paano ko nga ba nalaman? Paano ko nga ba natakasan ang gayuma ng aswang? Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Magandang araw po sa inyo, Miss Clar, at pati na rin sa inyong mga tagapakinig. Isa po ako sa inyong mga taga-subaybay, at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa mga aswang. Matapos ko po kasing mapakinggan ang lahat ng inyong video sa inyong channel, nagkaroon po ako ng interes na maibahagi rin sa inyo at sa inyong mga tagapakinig ang aking kwento, para na rin po magbigay ng babala at aral. Ako nga po pala si Amelia. Lumaki ho ako sa Maynila. Hindi naman po sa pagmamayabang, Miss Clar. Pero simula nung ako'y magdalaga, marami na ho akong natatanggap na komplimento tungkol sa aking itsura. Maganda ho ang hubog ng aking katawan at maamo po ang aking muka. Ngunit kahit na ganon, ako po ay single. Kahit na marami ang nanliligaw sa akin. Pihikan po kasi ako sa mga lalaki, lalo na at lumaki ako sa broken family. Nasa piling po ako ng aking ina na madalas ay nasa trabaho lang din. Kahit nasa tamang edad na ako, Miss Clar, hindi pa rin ako hinahayaan ni Mama na maiwang mag-isa sa aming bahay. Kaya naman po nang sumapit ang aking bakasyon nung first year college ako, nagpa siya si Mama na doon ako pagbakasyonin sa probinsya ng aking lola. Ayaw ko nga pong pumayag nung una dahil marami na kaming napag-usapan ng aking mga kaibigan tungkol sa mga gagawin namin sa bakasyon. May usapan kami na mag-outing at magagala sa mall. Pero dahil nga po hindi pumapayag si Mama na ako lang ang maiiwan sa bahay, lalo na at may trabaho siya sa malayong lugar, wala na po akong nagawa kundi ang pumayag. Dahil first time kong magbabakasyon sa bahay ni Lola, Miss Clar, hinatid pa ako ni Mama. Habang nasa biyahe kami ay marami siyang kinukwento sa akin, pero hindi ko yun pinapansin. Wala ho kasi akong hilig sa mga chismis, lalo na at medyo may tampo pa ako sa kanya noon, dahil nga sa pagpapatapon niya sa akin sa probinsya. Mahaba ang naging biyahe namin, pero nakarating din naman kami ng ligtas. Sa totoo lang, Miss Clar, alam kong hindi talaga ako magiging masaya sa bakasyon na to. Nakikita ko pa lang kung gaano kaliblib ang lugar ng Masbate. Parang nasosuffocate na ako. Hindi ho kasi ako sanay na makakita ng mga naglalakihan at nagraramihan ng mga puno. Sanay ako sa mga building sa Maynila. Pakiramdam ko, hindi po talaga ako nararapat sa lugar na yun. Sigurado akong wala namang mga lugar dito na pwedeng galaan at makuhanan ng magagandang litrato para maipost sa aking social media. Naiinis na po talaga ako, kaya hindi ko namalayan na halos padabog ko palang naisarado ang pintuan ng kotse nang lumabas ako. Napansin agad yun ni Mama. Mukhang nagdadabog ka yata, Amelia. Nako, huwag kang magpapakita ng ganyang ugali sa harap ng lola mo, ha? Nakakahiya. Sermon niya sa akin, pero lihim na lang akong napairap. Hindi nagtagal ay natanaw ko na si Lola na lumalabas ng bahay. Malakas pa si Lola. Kahit nasa tingin ko ay nasa edad 80 na siya. Agad niya kaming nilapitan ni Mama kung saan ay nagyakapan agad sila. Hindi naman ako nakiyakap. Wala ho kasi akong malinaw na alaala kasama ang lola ko. Gaya ho kasi ng sinabi ko, Miss Clar, first time ko lang pong titira sa bahay ng lola ko. Dahil laki ho talaga ako sa syudad. Nakikita ko lang siya tuwing ka-video call niya si Mama.
Mama, kayo na po muna ang bahala kay Amelia ha. Alam nyo naman po, lagi akong sinasama ng boss ko sa mga lakad niya. Hindi ko naman maiwan mag-isa to sa bahay. Kapag huwala ako, halos hindi na yan umuuwi. Gala ng gala. Alam kong dito mas mababantayan nyo siya. Magiging mas panatag ang loob ko. Tumingin sa akin si Lola. Akala ko ay pagtataasan niya ako ng kilay. Pero nginitian niya lang ako ng tipid. Ako nang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Halika at pumasok na tayo sa loob. Agad namang tumanggi si Mama. Kasi kailangan na rin daw niyang bumiyahe pabalik ng Maynila. Gagabihin na rin daw kasi siya sa daan kung mag-i-stay pa siya. Naintindihan naman yun ni Lola at pumayag siya. Bago umalis si Mama ay binilinan niya pa akong muli. Kesyo makinig daw ako sa lola ko. Huwag daw matigas ang ulo ko at huwag daw akong magpasaway. Para akong bata na iniiwan niya. Samantalang 20 anyos na ako. Pumasok na tayo, Amelia. Wika ng lola ko sa akin. Bit-bit ko yung 2 gym bag na punong-puno ng mga damit ko nang pumasok na ako sa loob ng bahay ni Lola. Kahit papano ay masasabi kong may kaya sa buhay si Lola. Hindi ganon kalakihan ang bahay niya. Siguro ay dahil iisa lang din naman siyang nakatira roon. Pero kahit ganon, maayos yon. Bato ang bahay, tiles ang sahig, at may malaki siyang altar. Banal nga po pala ang lola ko, Miss Clark. Kwento sa akin lagi ng mama ko na never lumiliban sa pagsisimba si Lola. Kaya hindi na po talaga ako nabigla sa ganda ng altar niya. Tinuro ni Lola ang magiging silid ko. Ito ang magiging kwarto mo. Walang laman ng mga kabinet, kaya pwede mong ilagay dyan yung mga gamit mo. Magalang naman akong nagpasalamat sa kanya. Kung gusto mong magpahinga ka muna. Kung hindi naman, kumain muna tayo ng tanghalian. Kasi bagong luto yung tinola na niluto ko. Sabi ng mama mo, paborito mo yon. Nakangiting wika pa sa akin ng lola ko. Dahil paborito ko nga ang niluto niya at gutom na rin ako. Kaya pumayag agad ako sa sinabi niya. Sa hapagkainan habang kumakain kami ni Lola, hindi ko maiwasan na itanong sa kanya kung meron ba akong pwedeng mapuntahan ng mga lugar sa Masbate para makagala at para makakuha na rin ng litrato. Siyempre, ganun po siguro talaga kapag bakasyonista, lalo na po at first time ko doon at dayo lang ako. Huminto sa pagkain si Lola at agad akong binatuhan ng tingin. Walang mababakas na emosyon sa mukha niya. Naging seryoso ang ekspresyon niya. Huwag kang magbalak na gumala pa rito, Amelia. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay ng mag-isa. Po? Bakit po? Tanong ko sa lola ko. Bukod sa hindi kita masasamahan, ayokong may mangyaring masama sa'yo habang nandito ka sa poder ko. Hindi mo alam ang lugar na to, iha. Dayo ka lang dito. Huwag mo sanang isipin na pinagbabawalan kita. Kaya lang para to sa kaligtasan mo. Ang lugar na to ay hindi katulad sa Maynila na pwede kang gumala hanggat gusto mo. Probinsya ito, Amelia. Yung inis na nararamdaman ko bago pa ako dumating sa lugar na to ay dumoble pa dahil sa mga narinig ko, Miss Clark. Gusto kong umangal sa mga sinasabi ni Lola. Pero ayoko hong maging bastos sa kanya. Kaya naman po hindi na lang ako umimik. Pagkatapos kumain ay pumasok na po ako sa aking silid. Nagpaalam po ako sa lola ko at sinabi na magpapahinga lang ako. Pero ang totoo po ay doon ko ilalabas yung inis ko, Miss Clark. Ano naman kaya ang inaasahan ni Lola na gagawin ko sa probinsya na yon kung hindi ako makakalabas at makakagala? Wala namang signal doon. Walang internet. Wala akong ibang mapagkakaabalahan. Anong inaasahan nilang gagawin ko doon sa loob ng halos 1 buwan?
Hindi po talaga ako makapaniwala na tinapon na lang ako basta sa lugar na yun ni Mama. Matapos naming kumain ng hapunan, niyaya ako ni Lola na sabayan siyang magnovena. Hindi naman ako magpapanggap, Miss Clar. Pero sa totoo lang, ama namin lang ang alam kong dasal. Hindi po kasi talaga ako palasimba o paladasal. Kaya naman nagdahilan ako sa kanya na masakit ang ulo ko at medyo nahihilo dahil sa mahabang biyahe. Buti na lang ho at hindi naman nagpumilit si Lola. Nasa loob lang ako ng silid at hinanda ko ang susuotin ko sa aking pagtulog. Nagpasya na rin muna akong maligo dahil nababanasan ako. Nagtagal ako sa aking pagliligo dahil iniisip ko ng mga oras na yon, Miss Clar, kung ano ang dapat kong gawin para naman maging exciting ang aking pananatili sa Masbate. Siguro ay dahil immature pa talaga ako noon. Puro sarili ko lang ang iniisip ko. Kaya ho napagplanuhan kong tumakas. Matapos kong makaligo, ay nagpalit muna ako ng aking pantulog. Sigurado ho kasi nasisilipin ako ni Lola dito sa aking silid bago siya dumiretso sa pagtulog niya. Kaya hindi ako pwedeng magpalit ng panlakad na damit. Habang tinutuyo ko ang aking buhok, lumapit ako sa nakasaradong bintana ng aking kwarto. Hinawi ko ang tumatabo na kurtina doon. Lihim akong napangiti dahil naisip ko, buti na lang, isang palapag lang ang bahay ni Lola. Kaya hindi ako mahihirapan kung sakaling dito ako dadaan sa bintana para tumakas mamaya. Aabutin ko sana ang lock ng bintana upang buksan yon. Kaso nga lang, hindi ko na malaya na bumukas na pala ang pintuan ng silid ko at nakasilip na si Lola. "Huwag mong bubuksan yan, Amelia!" Pigil niya sa akin. Medyo lumakas pa nga ang boses niya kaya medyo nagulat ako. Nagmadali siyang lumapit sa akin. Kitang-kita ko ang pangungunot ng noo niya, Miss Clar. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon, may malaki akong nagawang kasalanan. Hinarap niya ako at muli siyang nagsalita. "Huwag na huwag mong bubuksan ang bintana, lalo na kapag matutulog ka. Sinabi ko na sa'yo, ang lugar na to ay hindi parang Maynila lang." Napaisip ako ng mga sandaling yon, Miss Clar, na parang ang OA naman ng lola ko kung paano siya mag-react dahil lang sa bala kong pagbukas ng bintana. Nababanasan lang ho kasi ako, kaya bala ko po sanang buksan. Pag-aalibay ko na lang, kahit ang totoo, ay bubuksan ko lang sana yon para tansyahin kung paano ako makakalabas doon mamaya. "Buksan mo na lang ang ventilador kung binabanas ka. Huwag na huwag mong bubuksan ang bintana. Nagkakaintindihan ba tayo?" Kahit na ayaw kong intindihin kung bakit ganon siya, Miss Clar, sumang-ayon na lang ako sa kanya. Dahil nga ho probinsya ang Masbate at matanda na ang lola ko, kaya natural na sa lugar ang tumulog ng maaga. Sa katunayan ho, Miss Clar, mag-aalas 9 pa lang, tahimik na ang buong paligid. Kung nasa Maynila ho siguro ako, siguradong magsisimula pa lang ang aking gabi. Hindi po ako nahirapan na makatakas ng tuluyan nang lumalim ang gabi at lumalim ang tulog ng lola ko. Katulad ng plano ko, Miss Clar, sa may bintana nga ho ng silid ako dumaan. Nag-ingat po ako nang maglikha ako ng kahit konting ingay na pwedeng makagising sa lola ko, lalo na at magkatabi lang ang aming silid. Bit-bit ko ang walang kwenta kong cellphone dahil nga wala namang signal yon. Ginagamit ko lang ang flashlight noon bilang tanglaw. Hindi ako pamilyar sa lugar, Miss Clar, pero sinunod ko lang ang instinct ko kung saan ba ako dapat maglakad. Sa kanan ba o sa kaliwa? Habang unti-unti na akong nakakalayo sa bahay, inangat ko ang aking cellphone. Nagbabaka sakali ako na may madadaanan akong area na may signal. Pero wala talaga. Kahit nga isang bar lang ay wala.
Hindi ko tuloy maiwasan na magreklamo sa aking sarili. Ano ba yan? Wala ba talagang may sense sa lugar na to? Kahit konti walang signal? Nakakainis naman. Siguradong nagte-text na mga kaibigan ko sa akin. Paano ko sila maa-update? Dahil abala ko sa pagtingin ko sa cellphone ko noon, Miss Clar, hindi ko na napansin na may madadaanan akong isang lalaki. Kung hindi pa siya nagsalita, baka hindi ko talaga siya mapapansin. Tumingin ka sa dinadaanan mo, miss. Baka madapa ka. Dahil sa sinabi niya kaya naibaling ko na ang tingin ko sa kanya. Nakasandal siya sa poste na may malabong ilaw. Nakatingin siya sa akin ng diretsyo. Malamlam ang kanyang mga mata na parang inaantok. Moreno at matipuno naman ang kanyang pangangatawan. May itsura naman siya, pero masasabi ko na hindi siya ang tipo ko. Mukha naman siyang tagaroon din sa Masbate. Kaya naman naisipan ko na sa kanya magtanong kung saan kaya ako makakahanap ng pwesto o lugar na pwede kong puntahan para makahanap ng signal. Tinanong niya ako kung dayo ba ako roon habang lumalapit siya sa akin. At sinagot ko naman siya ng oo. Dagdag ko pa na nagbabakasyon lang ako doon. Kaya pala, walang signal talaga dito sa lugar namin. Kaya kahit saan ka magpunta, wala ka mahanap. Parang gusto nang bumagsak ng mundo ko ng mga sandaling yon, Miss Clar. Mukhang wala ho pala talaga akong mapapala sa bakasyon ko sa Masbate. Di ako makapaniwala na magiging impyerno pala ang pananatili ko sa lugar na yon. Mga bar, may bar ba dito sa lugar nyo? Lugar kung saan ako pwedeng mag-inom? O kaya naman tindahan kung saan ako pwedeng bumili ng alak? Tumingin sa akin ng diretso ang lalaki. Sa paraan ng pagtingin niya, para akong nilalamon noon. Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon. Ngunit bago pa man ako ma-weirdohan sa estranghero, nagsalita na siya ulit. May tindahan dyan sa dulo. May alak na tinitinda doon. Pwede ka na samahan. Dahil hindi nga ho ako pamilyar sa lugar, Miss Clar, pumayag ho ako sa alok niya. Habang naglalakad ay hindi naman kami nag-uusap. Nakatingin pa rin kasi ako sa cellphone ko. Nagbabaka sakali na may makita pa rin akong signal, kahit sinabi na ng lalaki na wala talaga akong mahahanap. Buong akala ko nga ay hindi siya magsasalita, pero bigla siyang umimik. Mapanganib sa mga dayuhan tulad mo ang lumabas ng gabi. Lalo na't babae ka pa. Hindi ka ba natatakot? Sinagot ko naman siya agad. Mas nakakatakot ang makulong sa bahay ng lola ko, no? Tapos wala akong ginagawa. Tumakas nga lang ako dahil hindi niya ako pinapayagan lumabas. Ibig sabihin nga hindi ka natatakot. Napakunot ang noo ko dahil sa katanungan niya, Miss Clar. Dahil bakit pakiramdam ko, sa tono ng pananalita niya, ay may dapat akong katakutan? Meron nga ba dapat? Nagtataka ko siyang tiningnan. Sa totoo lang, ang mabuhay ng walang signal at internet sa loob ng halos isang buwan, yun na yata ang pinaka nakakatakot na pwedeng mangyari sa akin. Bakit? May iba pa ba akong dapat katakutan? Nakita ko ang pag-angat ng gilid ng labi niya. Tila ba may nakakatawa sa sinabi ko? Wala. Wala kang dapat katakutan sa lugar namin. Hindi nagtagal ay napansin ko na naubos na nga ang mga kabahayan sa nilalakaran namin, Miss Clar. Pakiramdam ko, ang layo-layo na ng nalakad namin. Kaya hindi ko natuloy maiwasan na magtanong ulit sa lalaki. Malayo pa ba? Tanong ko sa kanya. Ewan ko ba? Pero sa totoo lang, Miss Clar, hindi naman ako nakakaramdam ng kaba ng mga sandaling yon. Hindi naman ho kasi talaga ako matatakotin o mabilis mag-overthink. Lalo na at alam ko rin naman kung paano ipagtatanggol ang sarili ko kung sakaling may gawing masama sa akin ng estrangherong lalaki. Malapit na tayo. Huwag ka na mag-alala. Seryosong sagot niya sa akin. Hindi na lang ako nagsalita pa. Hanggang sa maya-maya, may natanaw na akong liwanag sa may kabilang dulo. Isa yung munting kubo na may ilaw. May nakatambay sa labas nun na isang matandang lalaki
at isang batang babae. Habang papalapit pa lang kami ng lalaking kasama ko, ay napansin ko na ang mga tingin nila sa akin. Nakatitig sila ng diretso sa akin, Miss Clark. Titig na para bang hindi nila akalain na may mapapadayo sa lugar na yon. Pero inisip ko na lang na siguro kaya ganun sila makatingin sa akin ay dahil hindi pamilyar ang mukha ko sa kanila. Dahil nga dayo lang ako sa Masbate. May tinitindang alak dyan. Pwede ka nang bumili. Kahit na medyo naiilang ako sa mga tingin nila, lalo na doon sa matandang lalaki, lumapit na din ako sa tindahan. Ano pong alak ang meron kayo dyan? Magalang na tanong ko. Tumayo naman ang matanda at hinarap ako ng may malawak ng ngiti sa kanyang labi. Isa lang ang klase ng alak namin dito, iha. Ganun po ba? Ano po yun? Soju? Sanmig? O Red Horse? Walang ideya na tanong ko. Matanong ko lang, iha. Dayo ka ba dito? Opo. Taga Maynila po ako. Kaya pala. Wala kaming ganyang alak na sinasabi mo eh. Ang tawag kasi sa alak namin lunggati. Yan yung mga alak na sarili namin gawa. Pero masarap yan. Sigurado ako magugustuhan mo. Hindi ko alam kung anong klaseng alak ang tinatawag nilang lunggati. Lalo na at ngayon ko lang yun narinig. Nag-assume na lang ako na baka parang tubalang din yun. Kaya naman pumayag akong bumili ng isa. Gusto ko lang talagang uminom ngayon. Pampatulog ko rin kasi yun. Erika, kunin mo nga yung natitirang bote ng lunggati sa loob. Wika ng matanda doon sa batang babae. Agad naman na sumunod yung bata. At ilang minuto lang ay bumalik na nga siya na may bitbit na isang bote. Maliit lang ang bote na yon. Parang kasing laki lang ng ketchup. Maswerte ka dahil iisa na lang ang lunggati na ito. Magkano ho ba? Ngumiti siyang muli sa akin. Nako, wag mo nang bayaran. Libre ko na yun sa'yo dahil mukhang kaibigan ka naman nitong anak ko si Jason. Napatingin ako sa lalaking katabi ko. Natitiyak ko na siya yung tinutukoy na Jason. Ibig sabihin, tatay niya pala ang matandang lalaking to at Jason pala ang pangalan niya. Hindi naman po. Hindi ko po siya kaibigan. Sinamahan niya lang po ako dito. Napansin ko na binatuhan niya ng tingin yung anak niya bago muling ibinalik sa akin ang atensyon. Pero hindi mo naman na ako kailangan bayaran. Dayo ka naman dito eh. Gusto ko lang mag-iwan ng magandang impresyon sa lugar namin sa iyo. Kaya ito na, tanggapin mo. Nabigla ako nang mabilis niyang kinuha ang aking kamay at ipinatong niya doon ang bote ng lunggati. Akala ko ay bibitawan niya rin agad ang aking kamay. Pero natigilan ako nang mapansin na nakatitig siya sa likod ng aking palad. Napakakinis pala ng balat mo, iha ano? Tila namamanghang turan niya. Napalunok ako ng laway, lalo na at sinimulan niyang haplos-haplosin yun. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan, Miss Clark. Bakit pakiramdam ko? Nabibighani siya sa kakinisan ng kutis ko. Na para bang unang beses niyang makakita ng ganon. Hindi ko magawang bawiin sa kanya agad ang kamay ko dahil ayokong maging bastos. Lalo na at mukhang mabait naman siya dahil hindi niya na pinabayaran sa akin ang alak. Maya-maya pa ay nahigit ko ang sarili kong hininga nang biglang umangat naman ang isa niyang kamay at hinawakan ang aking pisngi. Naninilog ang aking mga mata sa kanyang ginagawa. Hindi ako makagalaw sa pinagkakatayuan ko. Ang kinis din ng mukha mo ah. Batang-bata, sariwang-sariwa. Maganda ang iyong lahi. Marami kang mabibighani dito. Sigurado akong magaganda at gwapo din ang iyong magiging anak. Ang swerte. Nawiwirdohan na talaga ako ng mga oras na yon, Miss Clark. Kaya naman kusa ko na lang pong binawi ang kamay ko sa matanda. Salamat na lang ho dito sa alak.
At tutuloy na rin ho ako. Kailangan ko na pong umuwi eh. Sige. Ipapahatid na rin kita dito sa anak ko si Jason. Delikado na. Ang dalaga kasing ganda mo ay dapat hindi pinapabayaan at pinapakawalan. Pakiramdam ko, Miss Clark, may iba pa siyang ibig sabihin sa sinabi niya. Para bang may iba siyang gustong ipahiwatig. Ayoko lang magtanong dahil tiyak na mapapatagal pa ako sa lugar na yon kapag patuloy pa ang pag-uusap namin. Habang naglalakad ay nakasunod sa akin si Jason. Hindi mo na ako kailangang ihatid pa hanggang bahay. Hindi naman tayo magkakilala. Hindi rin naman tayo magkaibigan. Kaya pwede mo na akong iwan dito. Narinig ko ang mahinang pagtawa niya. Ikaw, hindi ko kilala. Pero nasisigurado ko, kilala mo na ako. Narinig mo na pangalan ko, di ba? Baka naman pwede ko malaman yung pangalan mo. Lumambing ang tono ng boses niya. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng usapan. Kaya agad ko namang pinutol kung ano man ang iniisip niya. Baka kasi isipin niya pwede kami maging magkaibigan o ano pa man. Hindi naman ako pumunta sa Masbate para makipagkaibigan o gumawa ng kaibigan. Lalo na ngayon, natitiyak kong hindi malabong ligawan ako ng lalaking ito. Sa paraan pa lang ng pakikipag-usap niya sa akin. Huminto ako sa paglalakad at hinarap ko siya. Pasensya na pero kung akala mo magkikita pa tayo ulit, malabo na yan. Hindi rin ako naghahanap ng kaibigan at wala akong balak na makipagkaibigan sa kahit kanino man dito. Hindi rin naman ako magtatagal dito sa lugar nyo. Sa totoo niyan, pwede na akong umalis dito kung gugustuhin ko talaga. Ayoko lang maging bastos sa lola ko kaya nagtitiis ako. So what I'm saying is, hindi mo na kailangan pang alamin ang pangalan ko. Dahil ito na rin ang una't huli na pagkikita natin. Salamat na lang ulit dito sa alak. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin niya dahil tinalikuran ko na siya agad. Buong akala ko ay wala talaga siyang sasabihin. Pero nang nakakailang hakbang na ako papalayo, doon ko narinig ang kanyang pagsasalita. Ngayon lang yan, miss. Sigurado ako magkikita pa tayo. Malay natin sa susunod. Baka ikaw na yung naghahanap sa akin. Baka ikaw pa nga yung pumilit na magkita tayo Malay natin, di ba? Kumunot ang noo ko. Hindi ako agad nakaharap sa kanya dahil hindi ko inaasahan ang mga sinabi niya. Bakit pakiramdam ko ay parang sigurado siya na magkikita pa kami. Bakit parang sigurado rin siya na ako pa ang magpupumilit na magkita kaming dalawa? Walang sense, di ba? At bakit ko naman gagawin yon? Pagkaharap ko ay wala na siya sa pwesto niya kanina. Tila ba ay nawala na lang siya, na parang bula. Luminga-linga ako sa paligid, pero hindi ko na talaga siya nakita pa. Ano yun? Saan siya nagpunta? Nakaalis na siya agad? Ang bilis naman niya maglakad. Wika ko na lang sa aking sarili. Napailing-iling na lang ako at nagpatuloy na sa paglalakad para umuwi. Katulad ng kung paano ako tumakas kanina, ganon din ang ginawa ko para makabalik sa aking silid. Dumaan ako sa may bintana kung saan ay iniwasan ko na maglikha ng tunog. Pabagsak akong naupo sa aking kama at tiningnan ang hawak kong bote ng alak. Bumuga ako ng malalim na hininga. Hay nako, mukhang kailangan pala kitang tipirin. Dahil sinabi ko sa lalaking yon na hindi na kami magkikita pa. Bakit ba kasi ang liit ng bote na to? Kailangan pa kitang unti-untiin. Walang ano-ano'y binuksan ko na ngayon. Inamoy ko pa yun nung una. At medyo malakas ang amoy nun. Kaya napapikit ako. Amoy alak nga. Sa amoy pa lang. Parang nahihilo na ako. Wika ko sa aking sarili. Pero dahil hinahanap-hanap na talaga ng lalamunan ko ang lasa ng alak, Miss Clark, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at ininom ko yun. Sinigurado ko na 3 lagok lang ang iinumin ko dahil hindi ko pwedeng ubusin yun sa isang tunggaan lang. Naisip ko, kailangan kong magtira para bukas. Ang tapang! Ganito ba talagang alak dito sa Masbate? May ibang lasa na kakaiba.
Mabilis kong tinakpan yon at saka ko itinaas ang kutsyon ng aking kama para doon itago ang bote ng alak. Ayokong makita yun ni Lola dahil tiyak na pagagalitan niya ako at isusumbong kay Mama. Minuto pa lang simula nang mahiga na ako para magpaantok. Pero ramdam ko na agad ang kakaibang tama ng alak na yon sa katawan ko, Miss Clar. Ramdam ko ang init ng aking katawan. Kaya naman agad kong binuhay ang ventilador. Tinanggal ko rin ang unang 3 botones ng suot kong pantulog dahil banas na banas talaga ako. Pinagpapawisan ako ng malamig. Ibang-iba ang alak na yon sa natikman ko na. Pati ang epekto, kakaiba rin. Hanggang sa maya-maya pa, hindi ko na nga namalaya na nakatulog na rin ako pagkaraan ng 5 minuto. Habang naliligo ako kinaumagahan, hindi ko maiwasan na isipin ang nakita ko sa aking panaginip. Gulong-gulo ang utak ko. Bakit ko naman mapapanaginipan ng lalaking yun? Isang beses ko pa lang siyang nakita kagabi. Tapos, napanaginipan ko na siya agad? Hindi makapaniwalang turan ko sa aking sarili. Sa pagkakatanda ko sa aking panaginip, Miss Clar, parang close na close kami doon ng lalaking kagabi na si Jason. Tumatawa pa ako ng masaya habang kausap siya. Ayokong sabihin pero parang in love ako sa kanya sa panaginip ko. Ang weird, di ba? Habang naiisip ko ang mukha ng lalaking yon, naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko. Bumibilis yun sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman ng mga sandaling yon, Miss Clar. Buong akala ko nga, matatanggal ko siya sa aking isipan. Pero nagtataka ako kung bakit lumipas na ang maghapon. Siya pa rin ang naiisip ko. Pakiramdam ko, parang may mali sa akin. Never naman ho akong na-attached sa isang lalaki ng ganito kabilis. Lalo na sa isang estranghero. Amelia! Ano? Bakit hindi ka nagsasalita? Nakabalik lang ako sa realidad nang magsalita si Lola. Po? Lola? Bakit ho? Sabi ko, samahan mo akong magnovena. Pwede ho bang magpahangin ako sa labas? Kahit sandali lang po. Para pong hindi ako makahinga ng maayos dito sa loob ng bahay eh. Yun kasi talaga ang nararamdaman ko. Pati ang aking mga palad. Nararamdaman ko ang panlalamig at pamamawis. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Lola dahil sa sinabi ko. Agad siyang tumayo sa kanyang upuan at nilapitan ako. Ayos ka lang ba, apa? May sakit ka ba? Wala naman po, Lola. Gusto ko lang magpahangin. Pero gabi na, Amelia. Magbentilador ka na lang sa loob ng kwarto mo. Parang nagpanting ang tenga ko. Dahil lang ba gabi na kaya hindi ako pwedeng lumabas? Maghapon ho ako dito sa bahay, Lola. Hindi ho ako sanay na nakakulong lang sa bahay. Baka yun din nga ho ang dahilan kung bakit parang naninikip ang dibdib ko. Magpapahangin lang ho ako sa labas. Saglit lang ho ako roon. Hindi ko na hinintay pa na makaangal si Lola. Dahil tuluyan ko na siyang tinalikuran. Agad akong pumasok sa loob ng aking kwarto at saka ako kinuha yung bote ng alak sa ilalim ng aking kama. Nilagay ko yon sa aking bulsa at muling lumabas. Narinig ko pa nga ang pagtawag niya sa pangalan ko pero hindi ko na siya nilingon. Nagpatuloy ako sa paglabas ng kanyang bahay. Nang makalayo-layo ako, doon pa lang ako nakaramdam ng kaluwagan sa aking dibdib. Kinuha ko yung alak at sinimulan na tunggain yon hanggang mga lahati. Baka naman malasing ka kagad niyan. Kahit hindi ko pa nakikita kung sino ang nagsalita, boses pa lang niya ay bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Nang unti-unti siyang lumabas mula sa dilim, doon na ako na estatwa sa aking pinagkakatayuan. Alam ko ng mga sandaling yon, Miss Clar, may mali talaga sa akin. Alam ko sa sarili ko na hindi ako ganito pagdating sa lalaki. Pero habang nakatingin ako sa mukha ni Jason, nabubura sa utak ko ang isipin na yon
Parang siya lang ang lalaking nakikita ko. Parang sa kanya lang umiikot ang mundo ko. Lumunok ako ng laway. Sinusundan mo ba ako? Ngumiti siya sa akin at tila ba na humaling ako roon agad. Hindi kita sinundan. Sadyang dito lang talaga ako nakatambay. Lumapit siya sa akin. Trumipli ang tibok ng puso ko. Para akong nahuhulog sa kanya, Miss Clark. Mukhang nasarapan ka sa alak na gawa namin ah. Tiningnan niya pa ang hawak kong bote. Sumilay na naman ang ngiti sa labi niya. Oo naman. Ang sarap nga eh. Akala ko ba hindi na tayo magkikita? Di ba sabi mo yun na nga huling pagkikita natin? Sige na nga, aalis na ako. Ginagalang ko naman desisyon mo eh. Nang tatalikod na siya sa akin, ay nakaramdam ako ng takot. Takot na hindi ko na siya makita ulit. Parang piniga ang puso ko, kaya mabilis ko siyang hinabol. Teka lang Jason, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Kailangan ko ng kasama. Habol ko sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad. Eh bakit kailangan mo ng kasama? Tanong niya sa akin habang nakatitig sa aking mga mata. Gusto kong sabihin na gusto ko pa siyang makasama. Na gusto ko pang makita ang mukha niya at makausap. Pero tila pinipigilan ng utak ko na sabihin yun. Kaya naman ibang dahilan ang aking binanggit. Kasi Jason, gusto ko lang nang may mapaglalabasan ako ng sama ng loob. Pwede bang dito ka lang muna? Tila nagmamakaawa pa ang boses ko noon. O di ba tama ako? Ikaw na yung halos pumipilit na makasama ako. Wika niya sa akin, pero hindi ako nakaramdam ng pagkapahiya. Buong nasa isip ko lang noon ay ang makasama siya. Siya sige, sasamahan kita. Pero may dalawa akong kondisyon. Ano ba yun? Ngumiti siya sa akin at sabay nagwika. Sabihin mo muna kung anong pangalan mo. Amelia. Ako si Amelia. Lumawak ang ngiti niya. Ang pangalawang kondisyon ko naman, ubusin mo na yung alak na iniinom mo, Amelia. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin ng mga sandaling yon. Pero sumunod ako sa gusto niya nang banggiting niya mismo ang pangalan ko, Miss Clark. Para akong aso na tinawag sa pangalan kaya agad na lumapit sa amo. Para akong nasa ilalim ng isang spell. Kaya napasunod niya ako agad. Inubos ko na nga ang natitirang alak sa bote at saka ko hinagis yon sa may damuhan. Maglakad-lakad muna tayo habang sinasabi mo yung lahat na sama ng loob mo. Tumayo ako bilang pagsang-ayon at nagsimula na nga kaming maglakad. Doon ay ikinuwento ko nga kay Jason yung sama ng loob ko kay Lola. Lagi niya akong pinagbabawalan na lumabas. Na akala mo ay bata pa akong mawawala na lang bigla. Wala ba akong karapatan na lumabas? Tumigil si Jason sa paglalakad, kaya napatigil din ako. Hinarap niya ako. Huwag mong hayaan diktahan ka niya. Gawin mo lang kung anong gusto mo. Katawan mo yan, kaya dapat ikaw masusunod. Nasisigurado ko pinipigilan ka lang ng lola mo maging masaya. Kaya kapag inulit niya pigilan ka sa susunod, ipakita mo kung gaano ka kagalit sa kanya. Sigawan mo siya. Pwede mo rin siyang saktan. Basta, gawin mo ang gusto mo, Amelia. Kinabukasan nagpaalam ako sa lola ko na lalabas. Hindi para hingin ang permiso niya, kundi para ipaalam lang yun sa kanya. Pero katulad ng lagi niyang sinasabi, bawal na naman. Kung miserable ang buhay mo rito sa bahay mo, huwag mong pilitin na maging miserable rin ako. Buhay ko to, kaya ako masusunod. Sigaw ko sa lola ko. Parang may nagsasabi sa utak ko na huwag kong gawin yon. Pero masyadong malakas ang damdamin ko ng mga oras na yon. Tiningnan ako ni lola ng may pag-aalala. Ano bang nangyayari sa yung bata ka? Bakit ka nagkakaganyan? Dahil kinukulong mo ako dito. Hindi ako aso na pambahay lang. Leche! Sigaw ko sabay tinalikuran ko na siya. Binagsak ko pa ang upuan sa harap niya para hindi niya ako masundan. Pakiramdam ko'y hindi ko na makontrol ang aking sarili, Miss Clark.
Alam ko na hindi ako yon. Alam ko na hindi kusa ang ginagawa ko. Dahil kahit pasaway ako at matigas ang ulo ko, alam ko na hindi ako umaabot, na parang nagwawala na at nababastos ko na ang aking lola. May mali talaga at hindi ko lang yon napapansin ng mga sandaling yon. Nakipagkita ako kay Jason. Sa tabi niya, parang panatag ako. Wala akong ibang iniisip kundi siya lang. Kasalukuyan lang na naglalakad kami. Tama naman yung ginagawa mo eh. Walang karapatan yung matanda na yun na pagbawalan ka. Kung ayaw mo na umuwi, pwede naman sa bahay ka namin magpalipas ng gabi. O kung gusto mo naman, sa amin ka na tumira. Magiging asawa kita. Magpaparami tayo, Amelia. Napatitig ako sa kanyang mga mata. Muling nag-iba ang wisyo ko nang banggitin niya ang pangalan ko. Bago pa man ako tumango at pumayag sa gusto niya, sunod-sunod na busina ang narinig ko mula sa aming likuran. Paglingon ko ay ang pamilyar na kotse ni Mama ang aking nakita. Bumaba siya mula sa sasakyan kasabay ni Lola. Amelia! Sino tong lalaking kasama mo? Ha? Yan ba ang pinag-aatupag mo rito sa Masbate? Kung hindi pa ako umuwi, hindi ko malalaman ang mga pinaggagagawa mo. Hindi ako makapagsalita ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Anong ginagawa ni Mama rito? At bakit hindi ako makapag-isip ng maayos? Para akong nagising sa isang mahimbing na pagkakatulog at wala pa sa wisyo. Halika na dito, Amelia! Umuwi na tayo! At hinila niya ang kamay ko papalayo kay Jason na walang imik. Pinagalitan ako ni Mama ng gabing yon. Sobra ang galit niya dahil parang nagbabago na raw ako. Umuwi pala siya sa Masbate para ihatid lang ang aking regalo dahil kaarawan ko na sa linggo. Hindi niya akalain na ang madadatnan daw niya ay ang nag-aalalang si Lola. Dahil nga sa pagwawala ko at sa biglang pag-alis ko. Habol-habol ko ang aking hininga kinaumagahan nang magising ako sa kakaibang panaginip. Sa panaginip ko ay nandoon na naman si Jason. Tila tinatawag niya ako. Pinapaalis niya ako sa bahay ni Lola para puntahan siya. Magsasama raw kami at magpaparami. Minsan pa nga, napapanaginipan ko rin na nasa loob siya ng aking kwarto. Gusto niyang sumama ako sa kanya. Naputo lang ang aking pag-iisip nang tinawag na ako ni Lola. Sinabi niya na magsisimba kami ng araw na yon dahil nga kaarawan ko na. Paglabas ko ay natanggap ko sa kanya ang regalo niya na pinasadya niya pa raw sa isang kaibigan niya. Isang kwintas yun. Maganda at mukhang bagay sa suot kong panimba. Kaya sinuot ko na rin agad yon bago kami tuluyan ng pumunta sa simbahan. Pagkatapos ng misa at habang abala si Lola sa kanyang kausap na kaibigan, nagpaalam muna ako para bumili ng kakanin. Pumayag naman siya at hintayin na lang daw niya ako sa may labasan. Papalabas pa lang ako ng gate ng simbahan ay biglang sumalubong sa akin si Jason. Napaatras ako. Ano ba, Jason? Anong ginagawa mo rito? Tila inis na turan ko. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero pakiramdam ko, ang linaw at maliwanag ang utak ko ng mga sandaling yon. Wala na rin akong kakaibang nararamdaman kapag nakikita ko siya. Hindi katulad ng dati. Hindi siya agad nakapagsalita at napansin ko na napatingin siya sa aking suot na kwintas. Nahalata ko ang takot sa mukha niya at siya na rin ang kusang umatras palayo sa akin. Sa totoo lang, Jason, hindi ko alam kung paano tayo naging close agad. Hindi ko alam kung bakit hinayaan ko na maging malapit sa'yo. Pero ngayon, sinasabi ko na sa'yo, pwede bang lumayo ka na sa akin? Hindi kita kaibigan. May dala ako, Amelia. Ito yung alak na binigay sa'yo ni tatay. Inumin mo. Inilabas niya yung alak mula sa likuran niya. Alam mo, Jason, hindi ko na kailangan yan. Layuan mo na ako, pwede ba? Amelia, teka lang. Tawag niya sa akin pagkatalikod ko. Masama ko siyang tiningnan sa mga mata. Huwag mo nga akong tawagin sa pangalan ko.
Hindi tayo close at hindi kita kilala. Kita ko ang galit sa mga mata niya, pero hindi ko na lang yun pinansin at tinalikuran na siya. Sa pagsapit ng dilim kung saan katatapos lang namin maghapunan ni Lola, sinamahan ko siya magnovena. Nagulat pa nga siya nung una dahil ngayon lang daw ako pumayag. Sinabi ko na pasasalamat ko lang yun kay Lola dahil pinagluto niya ako ng simpleng handa ko ngayong birthday ko. Habang nakaluhod kami at nagdadasal, hindi ko maiwasan na batuhan ng tingin ang nakabukas na bintana ng sala namin. Nang tila may nahagip ako na dumaan doon. Para lang yung itim na tela na lumipad ng mabilis. Hindi ko yun pinansin at nagpatuloy na sa aking pagdadasal. Ngunit habang tumatagal, pakiramdam ko naman ngayon parang may matang nakabantay sa akin. Nakakaramdam na ako ng kaba. Hanggang sa maya-maya pa, muntikan na ako mapatalon mula sa pagkakaluhod ko at mapasigaw ng biglang may sumampang itim na pusa sa pasimano ng aming bintana. Itim na itim yun at nakatingin sa akin ng diretsyo. Hindi naman dapat ako makaramdam ng takot dahil sa pusa lang yun. Pero nakakatakot ang tingin nito sa akin. Kinalabit ko si Lola. Lola, may pusa po. Binatuhan din ng tingin ni Lola ang tinitingnan ko. Akala ko ay hahayaan niya lang yun. Pero nabigla ako nang nag-iba ang reaksyon ni Lola. Mabilis siyang tumayo sa kanyang pagkakaluhod. Layuan niyo na ang apo ko. Tantanan niyo na siya. Kung ayaw niyong makatikim kayo ng latigo sa akin. Nagtaka ako kung anong ibig niyang sabihin. Kaya napatayo na rin ako. Amelia, apo. Abutin mo nga yung lagayan ng asin. Bilisan mo. Kung hindi ko kilala si Lola, baka isipin ko na nasisiraan na siya ng kanyang ulo dahil pinapagalitan niya yung pusa. Pero kahit ganun pa man, sinunod ko ang sinabi niya. Dinala ko yung lagayan ng asin. Ngunit bago ko pa man maibigay yon, tumalon na paalis yung pusa. Nagsimula si Lola na isarado isa-isa yung mga bintana. Kaya lumapit na ako sa kanya para magtanong. Lola, teka, ano pong nangyayari? Kahit abala si Lola sa pagsasarado ng bintana, sinagot niya pa rin ang tanong ko. Alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, Amelia. Pero natipuhan ka ng pamilya ng aswang dito. Nanlamig ang buong katawan ko sa sinabi ni Lola, Miss Clark. Meron akong ideya tungkol sa aswang. Pero hindi ko alam kung totoo ba sila. At dahil sa sinabi ni Lola, hindi ko alam kung maniniwala ba ako. Po? Ano, Lola? Aswang? Huminto muna si Lola sa kanyang ginagawa at hinarap ako. Oo, Amelia. Aswang. Nakilala ko yung lalaking kasama mo. Isa siyang aswang. Ang lolo mo ang nakapatay sa ina niya. Alam ko na wala siyang balak na saktan ka o patayin at kainin dahil alam ko may iba siyang kailangan mula sa'yo kaya kanya nilalapitan. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Kinakabahan na ako ng mga sandaling yon. Naghahanap ang lalaking yon ng babaeng malalahian nang mabubuntes upang muling rumami ang lahi nila. Nang makita ko siyang kasama mo, sa hula ko ay ginayuma ka rin niya. Kaya napapasunod ka niya ng husto. Kaya nga ibinigay ko sa iyo ang kwintas na yan bilang pangontra. Galing pa yan sa kaibigan kong albularyo. Parang nanlalambot ang mga tuhod ko ng mga sandaling yon, Miss Clark. Bakit pakiramdam ko? Tumutugma ang sinasabi ni Lola sa akin. Naalala ko yung alak, yung lunggati. Simula nung ininom ko yon, nag-iba na ang pakiramdam ko. Kaya pala parang bigla na lang akong nagkagusto sa lalaking yon. Ay dahil may gayuma pala ang ininom ko. Kaya rin pala sinabi niya at ng matandang lalaki sa tindahan na magiging maganda at gwapo ang anak ko dahil maganda rin ako. Kaya pala gusto niya akong isama sa kanila
at niyayaya niya akong magsama na kami. Namuntikan ko ng sang-ayunan dahil sa gayuma niya. Sigurado rin ako na kaya siya natakot nung makita niya ang kwintas ko kanina ay dahil alam niyang pangontra yun sa kanya. Tapos binibigyan niya pa ako ulit ng alak. Para ano? Para magayuma niya ulit ako? Sa gitna ng pag-uusap namin ni Lola, sabay kaming napatingin sa pinto nang bigla itong kumalabog ng malakas. Napasigaw na ako. Lola! Lola, anong nangyayari? Sigaw ko at mabilis akong lumapit kay Lola. Kabaligtaran ang naging reaksyon ko ang reaksyon ni Lola. Tila hindi natatakot si Lola sa nangyayari. Hindi nagtagal ay nakita ko si Jason sa may isa pang bintana na hindi pa nasasarado. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ako makapagsalita. Kakaiba na ang kanyang itsura ngayon. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Kumulubot ang kanyang noo at ang talim ng kanyang ngipin. Naglalaway siya. Dahil sa takot ko kaya napipi ako. Hindi ako makasigaw. Akin ka lang, Amelia. Akin ka lang. Narinig yun ni Lola, kaya mabilis siyang humarap sa may bintana. Walang ano-ano'y inagaw ni Lola mula sa kamay ko ang lagayan ng asin. At agad na dumakot doon, saka ibinato patungo kay Jason. Kita ko ang pagwawala ni Jason. Dahil sa mga butil ng asin sa kanyang katawan, para siyang nasasaktan. Kinuha ni Lola ang pagkakataon na yon para isarado na rin ang natitirang bintana na nakabukas. Mabilis din ang naging pagkilos niya dahil sinimulan na rin niyang budbudan ng asin ang pasimano ng bintana. Pagkatapos noon ay hinarap na ako ni Lola. Nakatayo pa rin ako doon na para ng estatwa dahil sa takot. Hinawakan niya ang magkabila kong balikat. Huwag kang mag-alala po. Wala kang dapat ikatakot. Hindi kita pababayaan. Nakita ko na binudburan niya pa ng asin ng iba pang mga bintana at kasunod naman noon ay ang sahig sa may pinto. Sa akin ka lang, Amelia. Sa akin ka lang. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Narinig ko na naman ang sigaw ni Jason. Takot na takot ako ng mga sandaling yon, Miss Clar. Hindi ko po alam kung paano ko maipagtatanggol ang aking sarili sa isang aswang. Naramdaman ko na hinawakan ni Lola ang aking kamay. Halika dito sa kwarto, Amelia. Nagpadala ako sa paghila ni Lola at saka pumasok na kami sa kanyang silid. Muli niyang ibinigay sa akin ang lagayan ng asin. Yumuko siya at may kinuha sa silong ng kanyang kama. Nakita ko na may malaking kahon doon na gawa sa kahoy. Lola, teka, ano pong hinahanap niyo? Yung latigo. Yung buntot ng page. Mula sa kahon na yon, may inilabas nga si Lola na parang latigo. Lola, makakapatay po ba yan ng aswang? Tanong ko, dahil wala akong kaalam-alam sa mga ganito. Kapag natamaan ng buntot ng page ang katawan ng aswang, magbibigay yun ng malalim na sugat sa kanila at tiyak na mahihirapan na yung gumaling. Bago pa ako makapagsalita, ay sunod-sunod na pagkalampag ang narinig namin sa pintuan ng bahay. Tila ba nagpupumilit ang aswang na yon na makapasok sa loob. Doble na ang takot na nararamdaman ko, Miss Clar. Hindi na lang ang sarili ko ang iniisip ko ng mga sandaling yon. Natatakot din ako na baka mapahamak si Lola. Kahit na malakas pa si Lola, hindi pa rin maipagkakaila na matanda na siya. Kapag may nangyaring masama sa kanya ng dahil sa akin, alam kong hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kaya kahit natatakot ako, buong tapang kong kinuha sa kamay ni Lola ang buntot ng pagi. Amelia, anong ginagawa mo, apo? Hindi ko po hahayaang may mangyaring masama sa inyo, Lola. Hayaan niyo po na akong lumaban sa aswang na yon. Total, alam ko pong kasalanan ko to. Kung hindi po ako tumakas ng gabing pinagbabawalan niyo ako, hindi ko sana siya makikita at makikilala. Kaya ako na po ang bahala, Lola. Buong tapang akong lumabas ng silid. Rinig na rinig ko pa rin ang pagkalampag niya sa pinto. Hindi na ako nagdalawang isip
at binuksan ang pinto ng bahay. Nagkatitigan ulit kami sa aming mga mata. Akala ko ay papasok siya agad, pero napansin ko na hindi siya makahakbang dahil na rin sa mga asin na nagkalat. Sumama ka na lang sa amin, Amelia. Kung hindi naman ang ilam ang pamilya mo alam kong sasama ka rin sa amin. Hindi ako sasama kung hindi mo ako ginayuma. Kaya huwag kang umasa na sasama talaga ako sa'yo. Lalo na at nasa tamang katinoan na ako. Hindi rin ako sa'yo. Hindi mo ako pagmamay-ari. Hindi ako magiging sa'yo. Mabilis kong inihampas sa kanya ang buntot ng pagi. Tila hindi niya yon inaasahan dahil hindi siya nakailag. Ang hubad na katawan niya tuloy ang sumalo ng hampas ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang usok na nagmula sa kanyang katawan nang tamaan yun ng buntot pagi. Naglikha rin yun ng malaking hiwa sa kanyang dibdib. Tama nga ang sinabi ni Lola. Bumakas ang sakit sa mukha ni Jason. Mabilis ko rin kinuha sa kamay ni Lola yung asin at saka naghagis ng isang dakot na asin sa sugutan niyang dibdib. Mas lumala ang usok nun. Tila nang hihina siya sa sakit na dulot noon. Kaya muli akong kumuha ng pagkakataon para hampasin siya ulit ng latigo. Tumama yun sa mukha niya at muling naglikha yun ng pagkahiwa sa kanyang pisngi at baba. Nabigla ako nang segundo lang ay nag-anyo siyang pusa at mabilis na tumakbo papalayo. Nanlaki ang mga mata ko dahil yun ang unang beses na masilayan ko yun. Doon ay napatunayan ko na mismo ang mga akala ko'y haka-haka lang ng mga matatanda. Matapos ang engkwentro na yon, Miss Clar, hindi ko na muling nakita pa si Jason. Hindi na rin siya nanggugulo pa. Bago pa ako bumalik sa Maynila, patapos ang aking bakasyon, nabalitaan namin ni Lola na wala na ang pamilya ni Jason sa baryo. Kung nasaan sila at kung saan sila nagpunta, hindi ko na alam. Sana lang, wala na silang ibang mabiktima pa. Kung sakali man na sa inyong mga tagapakinig, Miss Clar, ay parehong may nararanasan na katulad ng naranasan ko sa kanila, tumakbo na kayo ng malayo. Dahil hindi sila tao. Isa silang aswang na nanggagayuma upang makabihag ng babaeng magpaparami ng kanilang lahi. Baka masawing palad kayo at hindi nyo matakasan ng gayuma ng aswang. Gaya ng muntikan ko ng pagkahulog sa kanilang bitag. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Miss Clar. Sana ay may naibahagi akong aral na mapupulot ng inyong mga tagapakinig. Salamat po ng marami.